kapatid, isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, Diyos, dakila at makapangyarihan, na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa, maging sa kanilang kalagitnaan. Salamat po sa iyong banal na salita na aming akong pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin ko patuloy na mangusap ka sa kanilang mga puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Bible po tayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Okay, yan ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Sabi po niya sa kanyang banal na salita, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong namumudya. And verse 2 sabi niya, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. And verse 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Praise the Lord. Kaya ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, ang sabi dyan sa verse 3, ito po yung ating pinaka-key verse. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa. Praise the Lord. So dito po sa ating pong text sa umagang ito, mga kapatid, makikita po natin dito na ang sabi doon, mapalad. Mapalad ang taong hindi namumuhay ng ayon sa payo ng masasama. So, sa mundong ito mga kapatid, bawat isa po sa atin, nangangailangan po tayo ng payo. Diba? Na meron pong mag-guide sa atin. Merong magtuturo sa atin ng mga dapat nating gawin sa ating buhay. At sabi niya dyan, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. Alam ko po na bawat isa po sa atin may pagkakamali sa buhay. May mga nagagawa po tayong hindi tama. Pero ang mahalaga po ngayon, merong mga pag-asa. Bakit? Sabi doon ulit sa verse 2. Okay, sabi niya sa verse 2, sa halip, sabi doon, ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Kaya ito po yung solusyon mga kapatid. Salamat dahil meron pong mga oras, mga pagkakataon na katulad ng ganito na ikaw at ako ay nag-aaral ng kanyang banal na salita. Dahil tunay po, sabi sa kanyang salita, no? Sa halip ay nagagalak siyang sumunod. Pagsunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Ito po ang kanyang salita at sabi diyan, at araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Na ibig sabihin sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, nandun po na hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tagagawa ng kanyang banal na salita. So alam ko po na ang bawat isa sa atin, ilang times na po ba tayong umaattend ng Bible study? Naniniwala po ako na may mga salita ng Diyos na napapakinggan na po ang bawat isa sa atin. So sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, kapatid, ito po ay napakahalaga na ilagak natin sa ating puso. Pag bulay-bulayan, sabi diyan, iisipin natin. Nandun po na ang salita ng Diyos ay ipapasamuhay natin. Dahil kung tayo po ay susunod sa salita ng Diyos, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Dahil ang sabi niya, magiging katulad tayo ng isang punong kahoy na nakatanim, sabi doon sa ating binasa kanina sa verse 3, na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Diba ito po ang gusto natin? Na ang bawat isa po sa atin ay mamuhay ng may katagumpayanan sa mundong ito. Kung ang ating mga nakaraan po, tayo ay nagkamali, hindi po naging maganda. Pero mga kapatid, sinasabi po ng Diyos sa bawat isa sa atin na may pag-asa. Meron po
tayong aasahan, lalong-lalo na po ngayon at tayo ay nakakapakinig sa payo ng Diyos. Ibig sabihin sa kanyang mga salita na ating napapakinggan. So makikita po natin na mababago po ang buhay natin. Dahil ang nais ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Dahil kung ang mangyayari po, ang salita ng Diyos ay ipapasamuhay po natin. Alam po ba ninyo mga kapatid, may mga result na mangyayari po sa buhay natin. Tayo po ay magiging healthy Christians. Isang malusog na Kristiyano. Di ba ang ganda? Pag ang bawat isa sa atin ay malusog na Kristiyano, di ba sa mundo, pag malusog ka, ay talagang masaya. Di ba? Yan. Sabi niya, malusog na Kristiyano, yan po ang nais ng Panginoon, na ang bawat isa po sa atin ay magiging malusog na Kristiyano. Hindi po malnourished mga kapatid. Kaya the more na ang salita ng Diyos ay ipinapasamuhay natin, ang nangyayari po sa buhay natin mga kapatid, tayo po ay nagiging isang malusog na Kristiyano. Isang Kristiyano na isang Kristiyano po na nandun po na yung favor ng Panginoon ay ibibigay po niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil isa tayong malusog na Kristiyano, kahalin tulad ng isang punong kahoy na namumunga. So kung malusog, ayan, may bunga. Bunga mga kapatid. Sabi kanina, di ba, ang kahalintulad ng bawat isa sa atin ay isang punong kahoy na kinakailangang may bunga. Ano po ba yung mga bunga na sinasabi po sa salita ng Diyos? In Philippians 1 verse 11, sabi po doon sa Philippians 1 verse 11, sabi diyan, mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Hesukristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ang Diyos. Sa English version, sabi doon, filled with the fruit of righteousness. Yan ang English version niya. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, kung atin pong titingnan sabi doon, the fruit of righteousness, magiging banal, ayan, magiging kalugod-lugod po tayo, mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. So, ibig sabihin may pagbabago, nababago ang buhay. Bakit po nababago ang buhay? Dahil nga sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos kung ano ang mga dapat at hindi dapat na ginagawa natin sa mundong ito. So the fruit of righteousness, ano pa po yung ibang mga bunga na kinakailangang bilang isang punong kahoy ay mamunga tayo. Sabi doon sa Matthew chapter 3 verse 8, yan, bunga rin po ito. Sabi niya sa Matthew chapter 3 verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Okay, pumunta ulit tayo sa English version. Sabi doon, produce fruit and keeping with repentance. Yan, produce fruit and keeping with repentance. Sabi po doon. So, ibig sabihin mga kapatid, pag tayo po ay nagpo-produce ng fruit in keeping with repentance, ibig sabihin, yung mga nakakapag-akay po tayo, nakakapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang kaluluwa po ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Souls are very precious in the sight of God. So, bunga, yan po ang nais ng Panginoon at meron pa pong klaseng bunga na sinasabi doon sa Galatians 5 verses 22 to 23. Okay, yan, sabi doon. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan. Kaya kung meron pong Jesus sa buhay natin, may Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay po natin, ang sabi po dyan, may mga bunga, no? Pag-ibig, pag-ibig mga kapatid. Kaya yung puso po natin, tanggalin natin yung mga basura. Ano yung basura? Sama ng loob, mga jealousy, mga hatred, mga bagay-bagay na talagang nakakabigat ng puso. Tanggalin. Kundi punuin natin ng pag-ibig. Ayan, pag-ibig. Dahil ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, yan, kabutihan, kagandaang loob,
sige, tapusin muna natin. In verse 23, sabi doon, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang bunga ng banal na Espiritu ay patuloy na maghahari po sa buhay natin, remember, when we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, sumaatin po ang Espiritu ng Diyos. At naniniwala ako ng bawat isa kung tunay ang iyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Nandyan po naghahari ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon, at siya po ay nakatira sa puso ng bawat isa. So merong Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, yan ang nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. So yan po yung DNA po natin, ang Espiritu ng Diyos. Kaya kapatid, no, nandun po sana na siguraduhin mo na sa buhay mo ay may Espiritu ng Diyos. Dahil kailangan po natin ang Espiritu ng Diyos. Kung may Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa, tunay po na may pagbabago dahil ang Diyos ay Espiritu, kaya ang kanyang mga anak ay kinakailangan na meron din pong Espiritu Santo. At sabi nga natin, paano tayo nagkaroon ng Holy Spirit or Espiritu Santo? Of course, tunay na pagsisisi. At hindi lamang po yun. We open our heart. We acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior. At sumasa atin po ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Panginoon. So may pag-asa. Dahil ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, ayan, tutulungan po tayo, gagabayan po tayo. Kaya sabi doon sa ating binasa, magkakaroon tayo ng bunga, the fruit of the Holy Spirit. Dahil merong Espiritu Santo sa buhay natin, so magkakaroon po ng bunga ng banal na Espiritu. Ano yung mga bunga yan? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kaya kunting tiis lamang mga kapatid. Alam ko po na hindi po madali ang buhay ng bawat isa. May mga kanya-kanyang testing, trials na nararanasan. Pero sabi diyan, pagtitiis, no? Hayaan po natin na ang buhay natin ngayon ay tunay na mayroong pagbabago. Dahil kung tunay po na may pagbabago sa buhay ng bawat isa, wala pong imposible sa Panginoon. Kaya salamat sa kanyang salita dahil tayo po ay patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos upang sa ganoon tayo po ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yan, may bunga ng banal na Espiritu. At hindi pa po yan mga kapatid, kung tayo po ay magiging katulad ng isang punong kahoy, no? Na nandun po, na naitanim, sabi diyan, sa tabi ng sapa, namumunga. Kaya alam po ninyo, ito po yung magiging result na mangyayari sa buhay natin. Makakapag-akay po tayo ngayon ng kaluluwa sa Panginoon. Dahil sabi doon sa Proverbs 11 verse 30, okay, sabi doon sa Proverbs 11 verse 30, ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay. At madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kaya mga kapatid, salamat dahil may mga taong nauna sa atin na nakakilala sa Panginoon, nandun po na inihayag nila ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, isa rin din po kami doon sa nakatanggap po ng salitang ito. Kaya nga po ang nangyayari ngayon, andyan po na inihahayag din po namin ang salita ng Diyos dahil tunay po na ang tao ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Hindi po nais ng Diyos na mawalay ang mga taong create niya in His own image and likeness. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay mahal ng Panginoon. Kaya salamat dahil gumawa po ng kaparaanan ang Panginoon upang sa ganoon, ikaw kapatid ay makapakinig sa kanyang banal na salita upang sa ganoon ay makapamuhay ng naayon sa salita ng Diyos. Kaya right now mga kapatid, napapakinggan po natin ang salita ng Diyos. So nandun din po na i-share din po natin ang salita ng Diyos.
na atin pong natanggap sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, maging ilaw po tayo sa kanila. Ipakita po natin sa kanila na tunay po na ang salita ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Okay? At alam po ninyo, pag nakikita po nila na tunay na may Kristo po na naghahari sa buhay natin, alam po ninyo mga kapatid, ang gagawin po ng Diyos sa bawat isa sa atin, ikaw at ako ay magiging instrumento para din po, we can touch people's lives. Magiging instrumento po ang bawat isa. God will use you as an instrument touching people's lives. Hindi po ba ang ganda nun? Yun bang hindi lamang yung sarili mo yung iniisip mo, kundi ayan, iniisip mo na rin yung kapakanan ng katabi mo. Yan, no? Kahit anong ugali yan, dapat mahalin natin. Kasi yan ang nakakalugod sa Panginoon. Bawat isa po sa atin. Dahil kung ang bawat isa sa atin ay nagmamahalan, nandun po na tinutulungan natin ang ating kapwa, na lulugod po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At pwede po niyang gamitin ang bawat isa sa atin mga kapatid. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 2, verses 21 to 22. Okay, sabi doon. 2 Timothy chapter 2, 21, 22, 23. Yan, basahin natin yan. Sabi dyan, ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Yan yung kahalintulad ng mga taong lumalayo sa kasamaan. Kaya ng mga kapatid, di ba? Sabi ko kanina, kung noon nagkamali tayo, pero ngayon may pagbabago. Dahil ang bawat isa sa atin, gusto natin na mabago. Gusto natin na mamuhay tayo ng may kabutihan sa mundo ito. Kaya ang sabi diyan, ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapaki-pakinabang sa Kanya, at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po ang magiging katulad natin mga kapatid. In verse 22, sabi niya ulit sa kanyang salita. Okay. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Remember, sabi ko nga kanina, kung tayo po ay lubusan na nagsisi sa ating mga kasalanan, nandyan na po na yung puso po ng bawat isa sa atin ay nagiging malinis sa mata ng Diyos. Kaya handa na po tayong tumawag sa Kanya. Malaya na po tayo na lumalapit sa Panginoon. Okay, next verse please. And verse 23, sabi niya doon, iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang. Dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Mga kapatid, i-apply po natin ito lalong-lalo na po at nandyan tayo. Alam ko po ng bawat isa sa atin, iba-iba po ang ating mga behavior, mga attitudes. Pero alam po ninyo, sabi nga natin, nang dahil po sa salita ng Panginoon, inaayos po ng Diyos ang mga dapat ayusin sa buhay natin, maging sa ating mga ugali, maging sa ating mga bagay-bagay sa buhay natin, lahat ng aspetos ng buhay natin ay aayusin ng Panginoon. Kaya iwasan mo kapatid, yung mga walang kwentang pakikipagtalo. Minsan yung mga alitan, simple lamang po, di ba? So sabi din sa kanyang salita, iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang. Dahil alam mo, hahantong lang ito sa alitan. Kaya mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos. Dahil ginagabayan tayo, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Okay? At hindi lamang po yan. Alam po ninyo kung ang magiging katulad natin ay isang punong kahoy na nandun po nakatanim sa tabi ng sapa. Ang mangyayari po sa atin, ang gawa po ng ating mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon. The work of your hands, God will prosper it. Deuteronomy 30 verse 9. Sabi ulit sa kanyang banal na salita. And Deuteronomy chapter 30 verse 9. Pauunlarin kayo ng Panginoon
na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Diba ang ganda? Yung gawa ng ating mga kamay, no? Kung dati-dati ang mga kamay natin, no? Gumawa tayo ng hindi tama ang mga kamay natin, nanakit tayo ng ating kapwa. Pero salamat sa Diyos dahil may pagkakataon pa na ang sabi ng Panginoon right now, dahil tayo ay nagsisi at isinali natin si Kristo sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, pauunlarin kayo ng Panginoon, ng inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong mga ani. Dahil natutuwa ang Panginoong pagpalain kayo gaya ng pagpapala niya sa inyong mga ninuno. Alam po ninyo mga kapatid, pag natuwa po ang Diyos sa buhay natin, no? Ang sabi ni Lord, pagpapalain po niya tayo. Paano ba magagalak o matutuwa ang Diyos sa buhay natin? Diba? Sabi natin kanina, doon sa ating binabasa, no? Na may pagbabago sa buhay. Na kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya tunay mga kapatid, meron po tayong aasahan. Merong aasahan ang bawat isa sa atin. Kaya wala po sanang magsasabi dyan na, naku, wala na akong pag-asa, ganito na lang ang buhay ko, kapatid. Meron kang pag-asa. Kung sa mundo nga, sabi sa mundong ito, habang buhay may pag-asa, how much more ngayon? At ikaw ay nakikinig sa kanyang salita, at isinali mo si Kristo sa buhay mo, so lalong merong pag-asa sa mundong ito. Kaya salamat mga kapatid, mapalad ka. Mapalad po ang bawat isa, napakapalad po ng taong nakikinig sa kanyang salita, na may salita ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil tunay po, anumang klaseng sitwasyon sa mundong ito, maraming pagsubok, maraming testing, maraming nangyayari sa buhay ng bawat isa. Pero ang mahalaga, pagkasama po natin si Kristo sa buhay natin, may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At maglalas po tayo sa verse na ito, and Jeremiah 17, verses 7 to 8 as our conclusion. Sabi po dyan sa kanyang salita, Jeremiah 17, 7 to 8. Pero mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ayan. Mapalad. No? Mapalad ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tiwala lamang po sa Diyos ang kailangan. Pag tayo po ay totally na nagtitiwala sa Panginoon, meron at merong gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya lubusan po sana ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ni kailanman kapatid, hindi Kanya iiwanan, kundi sasamahan Kanya sa lahat ng laban mo sa mundong ito. Sa lahat po ng laban natin, everyday, paggising po natin sa umaga, marami pong mga nangyayari sa buhay, marami pong mga laban sa buhay. Pero ang maganda po, kasama po natin si Kristo, kasama natin na haharapin natin anuman ang mga sitwasyon, anuman ang mga nangyayari sa buhay. And sabi doon, ituloy po natin, in verse 8, sa Jeremiah 17, sabi po sa kanyang salita, verse 8, matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Praise the Lord! Ang ganda po ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. So hayaan po natin na ang Panginoong Jesus, siya po yung kumilos sa buhay ng bawat isa. Dahil tunay po ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos ay Kanyang tinutupad. Hindi po siya katulad ng tao, na pag nangako ang tao, mostly sa pangako ng tao ay napapako. Pero ang pangako ng Diyos, 100% po mga kapatid, na ito ay sinusunod ng Diyos. Kaya mga kapatid, tiwala lamang po sa Kanya, hayaan po natin na ang Diyos ang siya pong kikilos sa buhay natin.
Ang nakaraan natin, hayaan na natin ang nakaraan, wala na tayong magagawa. Pero ang ngayon at ang bukas na haharapin natin kasama si Kristo at tiyak mga kapatid na ang buhay po natin ay isang buhay na pagpapala dahil nandyan ang Panginoon na gagabay at tutulong sa bawat isa sa atin. So dyan po nagtatapos ang ating mensahe sa umagang ito. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, tunay nga po ka, dakila ka o Diyos. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo kung anong klaseng buhay meron sila, Panginoon. Alam mo kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso't isipan. Panginoon, dalangin ko sa aking mga kapatid. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kung may mga dapat ayusin po sa kanilang buhay, ayusin mo ito, Panginoon. Lord, gabayan mo ang bawat isa. Sa mga salita na kanilang napapakinggan, hindi lamang po sila tagapakinig, Panginoon, kundi higit sa lahat, Lord, tagagawa ng iyong banal na salita. Dahil kung kami po ay susunod sa iyong salita, tunay, Panginoon, nandyan ang pagpapalang ibibigay mo. Kaya dalangin ko, God, sa bawat isa, na palaguin mo sila, patatagin sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo, na ang buhay po nila ay patuloy na ialay para sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik ko po sa ating